committee, ato agyon na gipaningkamutan nga if possible kung mulingkod na ang bag-ong term kami on our third term, last and third term, na napoy bag-o na po nato nga FMR representative. Yes. And with the consensus kay ang ato amanggong IPMR nagkuan mo gini siya nga atong mga ID, mga chieftains na magini sa ginatawag og IPS, kining Yes. IPS kining indigenous people structure nila. Wala nig ato ag set of officers ba? Kurang federation ni siya kung sa layman's term pa ni ang kining IPS naglangkop ni siya sa tanang membro nga mga konsihal sa matag barangay nga naay mga IPMR pod, naay mga seat pod, say for example na ang Labo, na ang Guada, na ang Bumbong. So tanan na sila mag-gather, mag-federation na sila, then they could come up with a meeting mo na ginatawag nilang selection process para mopili kung kinsa gyud ang kaning ato ang ituboy. Lahi na ba yun ang kanang pamaagi nila kay base ni silang kultura o sa ilang tribu hanhon or kaning ilang subanin yun nga kultura nga kung naagaling sila ituboy dapat kining tanan consensus but pasabot walay isang supak. So di pare sa ato ang normally sa demokrasya majority wins, so 50% plus 1 sa ilaha dili pwede. The moment ganing nana sila mo undergo na sa selection process, which is mo na ilang ginahimo karon, kinahanglan sila wala conclave nga mag-undergo silang sorting, selection process, maghinashasay, din hangtod na mag-come out na pila ka mga ngalan, hangtod maabot sa duha na lang, and then isa. So, sila sinuhod nga puti nga papel para mo asong puti, they have to come out. So, ang akong gikabalakan kay there are only a month na lang ang kulang before nato mahatag ang katulad yung third term na bita nato ang seat para nila. So, kung dili gihapon ta ka come up ana, and I think the mayor has given them all the kanabitang independence kay in as much as possible Asenso Ozamis, ato ang halandong mayor, si Mayor Andy, ng congressman-elect na sa Asenso Pinoy Party List, gihuang kuan kanang yung gi-make sure nga di pwede mag-apil-apil si LGU. Kay ang part sa selection process, it should be only the subanon nga to ang mga tribal leaders sa gyud ang naay katungod anak nga mopili kung kinsa gyud ang ilahang support ipagawa sa ilahang consensus kung kinsa gyud ang angayan nga molingkod isip konsihal nga nag-represent sa IPMR. With that, dito gyud na nagka-problema because everybody's interested. I don't know if how are they kanang giunsa nila pagtanaw sa posisyon isip usa ka IPMR representative, but for me, of course, you will be given the benefits of being a city councilor. That's one. Secondly, you will be enjoying the programs and projects of being an Asenso Osami City Councilor. So, kung ingon ka, konsehal ka sa Asenso team, naatanan ang mga grasya o kanabitong kaayuhan nga ato ang mapahatag ngadto sa ato ang katilingban, especially sa atong IPMR nga sector. So, with that, I think the position is very juicy. Mo nang daghan kay interested, kinakita mo gud nila nga nindot ang pamalakad karon sa Asenso, daghan og makuha nga kaayuhan ang ato ang mga subanon nga mga kaigsuonan. So daghan gusto gyud nga mo represent para nila. And with that, we cannot intervene. The LGU cannot intervene. We could only accept based sa ilahang proseso, or we could only accept them through a certificate of accreditation nga ilahang ubong i-issue para among dawaton isip FMR. But we are in quandary karon kay we only have a month nga kaning before nato makuha ang ilahang tingog or isa ra gyud ka buok nga ipadala. Okay, ako siya, pero nakahimo na sila sa mga selection process, sa mga paagi nga pagpili, nakahimo na sila ani gimo sa gidugayon, siya ro sila nakahimo atong mga indigenous peoples. Exactly, very good question. Pagkakaroon, ang gihimo nila, convince sila within them kay kini member naman sa IPS kay wala man federation, they could convene anytime kay ilahaman ng federation, ilahaman ng meeting. Pero along the way, naghangyo pa sila ni Mayor to proceed kay naamang gutay ordinansa on kanabitang na ay dapat pananghid ay di pananghid wala lang consensus ba wala imo lang ipahibalo nga you have
para na kay permit, na kay authority nga to conduct the said kanang selection process. So ay nag-convene sila nga hangyoon nila si Mayor through our resolution sa Federation to grant them the 20 days nga ilahang selection process para maka-come up sila. Pero I think they had a date set on June 25. Nga by June 25, makakandak na sila sa selection process. This is just a one-time event nila ha. Pero prior to that, ga-request sila ni Mayor, pagkakaroon, nagkamulo na sila convene within themselves. Dili man gud allowed nila magkampanya, kay dili man na nila kultura, dili na nila kana tawag nga part sa ilahang tradition. Pero it's already, I think, na sila muna silang kasing-kasing. Kinsa gyud ang ilahang ituboy karong June 25 nga subject for approval pa ni Mayor sa particular nga date. Pero whether it will be approved or not, I already had the presumption nga nanagit sila kinsa gyud ang ilahang gustong ipili pagka konsehal nga mo represent nila. Pila ka mo bigawas sa inyong mga pangalan sa indigenous peoples? Actually, sa policy, kung nakabasa ta sa ilahang IPMR, kay kinitanan, dili man ni siya pwede mahitabo kung walay NCIP, kini National Commission on Indigenous People, natay provincial head na po tayo city, na kana coordinator. Sila ginaang nagkandaan na, and then, I think, part sa ilang balaod, part sa policy and tradition, they could come up with 3 names among the mga chieftains sa ato ang barangay sa ato ang syudad sa Ozamis. With that, kaning tulo, they could come up, pero wala po ni siya nahulog kung sealed envelope. Wala bitang dili gina nila i-divulge, disclose, na gina sila secrecy. So, dili, although I already had the names, pero dili mi allowed nga mo pagawas kung kinsa ni mga tawhanan because it's in the tradition. It's within the kaning tawag ani tawag ani ilahang polisiya nga sekreto gina nilang before na ipagwas isa na lang kangalan ang mogawas. Okay, so yun na paagi nila. Nana ilang paagi. And we always respect that. Ang among alang is unta magkasinabot na sila para ni kung ma-approve ilang gipangayo nga date for the selection process, then mag-convene na sila. They can only give us the the authorized kinsa na gitong isa ilang gipili. Pinagkakaroon sa mga chieftain dito. Halos ba tanang barangay doon Dili na tanan. IPMR? Dili tanan nga na IPMR. Selected only. Ang ako alam ang good, that's a very good question kay pagkakaroon man good, nakita ginamo nganong kinahanglan ng gitay IPMR representative sa ato ang syudad because if you have the idea, ang atong mga ancestral domain ng mga properties, when we say ancestral domains, mo ni ang mga property nga ang nagtag-iya ra sa subanon. Dili ni pwede ibaligya, dili ni pwede ipaabang, dili pwede nga ipanghatag sa dili subanon. Ang makatag-iya ra gyud forever and eternity is puro ra gyud subanon. So if you go to the mountainous area, atong 5 ancestral domain nga barangay, these are Tingona, Trigos, Gimad, Stinson, Abordo, o portion sa Gala, 5. Wapo na gyud yung accessibility dito. Mo nang daghan kay interested that they could at least kanang gusto sila magtukod ng mga restaurant, mga tourist nga mga kanabitang establishment nga maka-attract o kanabitang mga visitors daghan kay interested because wapo man atong dalan kay ayo man dito in construct sa ato ang Ascension team nga administration. So daghan na interested dito. Once manggod nga ancestral domain, EB nga property, di ka pwede kapalit. Ikaw nga private kana individual o ordinary citizen, di ka subanon, you are not allowed to buy property nor mag-acquire dito property. Na siguro pamaagi nga kini si subanon, pwede na niya ipaabang pero you can never have it as owner. Pwede rin mo ipaabang for a particular period, pagkuman, ang tagyag yapon ana si subanon. So, at the end of the day, daghan kay interested dito because karon naman yun nato manggod ipakita during the Ascenso team nga we are really protecting the rights as well as the kanang mga katungod nga dapat wala gyud baligya mahitabo. But prior manggod nga kami naglingkod, nanay mga existing dito nga mga infrastructure, mga improvements nga without the knowledge ni LGU. So paglingkod na namo, only we found out
nga daghan man di ay dito na nga ning tubo nga dili dapat ning tubo gipag-construct nga wala dapat ipag-construct. So we make things nga among gi-resolve ang issue, gi-mend na mo, so nahulog nga katong ga-construct dito, ga-conduct ka free prior informed consent para nangabang na lang sila sa adtong sila pa'y ga-invest, sila pa'y ga-construct, pero at the end of the day, nangabang nila sila kagalingon gi-construct. Kay they can never own property basta ancestral domain. Okay, so may tabo nila, katong mga nagkapalit na dito, o mga yuta, diba, o nagbutang o mga Wala gyud papel mo house, gawas. Wa gyud papel mo gawas, nahulog yun nga, nangabang ra sila dito. Mo nang akong gi-consider yun, dapat ang atong sunod nga IPMR dapat bilong anang 5 ancestral barangay nga naa karon sa ato ang kabukiran. Why? Because sila magay maka-monitor. Sila magay tawag ani maka-supervise, ilahang matanaw dito kung kinsa makay ni nagsekreto o pinalitay dito, nagsekreto bitaw o na magmahitabo ana nga ako ibalgiya akong katungod aning yuta kay nanginanglan kay ko, i-grab na lang pud ang kuan kada bitaw kahim ang advantage na lang pud, i-grab na lang pud niya, pero gatuo siya nga maiyahat. But at the end of the day, wala gyud papel mo gawas nga si private citizen makatag-iya og subanon. Nahulog nila nga iyang gipahulam, and then basig di nakabayad, iyan na lang kuan iyang yuta, gi collateral. Pero di gito maiyaha. Di gito ma-transfer, wag gyud papel ana mo gawas. So mo na akong gikuan, if possible, councilor nga sunod nga mahimong IPMR should be from that area sa 5 ancestral barangay, because para mabantayan, ma-supervise o mapatuman yun nato ang pag-protect sa mga katungod sa ato ang mga subanon. Kaya naman ginasig kinaiya nga mga kaning maulawon na bitong kanang gigid kaayo bitong ulawon dayon di ka na ang popularity always at the shadow, di gyud ganahan og kanang magpa-plastar. So mo nang we need to protect them. Okay, so gikinahanglan nga pagpili ni anak nila, no, kinahanglan doon na po'y kanabang kaikag ang usa ka mamahimong IPMR, no? In terms sa paghimog mga policy sa mga balaod no nato diri no sa in terms of makaprotekta po nila sa atong mga indigenous peoples. Yes, aside from that, it is already given once you're a chieftain kay kada barangay naman ng mga chief nila kuan na ginadaan, dapat dili gina sila mapili nga mga chieftain sa matag barangay kung wala sila assertive nga kana bitang capacity, ability nga mo-assert sa mga rights sa ilahang mga tao. Na given na in fact kining ato ang mga chieftain karon well-versed sila sa subaning culture, mo bitaw nga kanang nalingkamot gid sila nga they must have the consensus para there can only be one nga among them nga mo represent para nila. As of now, there are too many interested because there are too many kanang qualified for the position because ako nakita karon ang subanin karon is very opposite sa una. Karon well educated, well informed, well versed o kanang kabalo nagigay marami na kay sila mo converse silang kaugaling dialect nga kung maminaw ka di ka subanon malibak gyud ka di gyud ka kasabot. So in ana ang ato ang mga leaders karon kana educated, well informed and well versed sa ilahang kaugalingon nga mga katungod. Sa proseso sa pagpunsa asa na kadapit. Sa proseso they're already in their kuan kanang internal nga mga arrangements. They're already in their kana bitong puna sila mga GC. I think they already have undergone talks regarding kung kinsa gyud ang ilang ipagawas nga by the time nga ma-approve na come June 25 kung ma-approve na sa ato ang halangdong mayor, ministerial na lang na ang atong June 25. They could come up with a resolution, a recommendation kay sa balaod, mag-recommend sila tulo, and then ang isa mo ni ang munanaog. Should there be any incapacity, kining duha nga mga reserve mo po ni ang musunod. So in ana nila hang pamaagi. So mao na ang resulta sa pagtagbo kag ato na kalabayan no. Yeah, they wanted us i-witness lang ng LGU unsay pag-convene, pero kami we do not participate, we just only observe sa ilang pamaagi unsaon nila pag-convene, asa sila kay kanilaging accessibility, gusto sila nga kanang
last time ko na nag-convince sila, it was in Dingona, and then layuan ang uban kay naway party sa Galapa, sumubiyahe nga uban kay kanang gusto po nga kay sa syudad lang ng mga konsihal. So di decide nga hangyo sila if possible pwede ba ta sa City Hall. Anyway, nabitay opisina ang ato ang IPMR. So gihangyo nato ang si Vice Mayor nga pwede lang gamiton ang venue sa ato ang City Hall para makakonvince sila within them. Tapos, ang in purpose nato nga nag-convince sila, hangyoon nila, they could come up with solution requesting the mayor para makakonvince sila come June 25. Why June 25? Because kinahanglan pa 20 days prior sa ilahang selection process nga ila pa nang ipang-post, ipang-notify ba wala bitog na ay kanang posting pa sa mga conspicuous places or publication for that. Okay. Ganun ako ng storya nga mga IPMR. Yes. Coach Al. So sa mga kapo nila, kanadto pa no, panahon pa ni Bay Linda Mation, no? Nga katong naagit sila yung lugar unta nga kanabang boy mitingana nila, no? Makonsidera nga nga lugar alang sa lugar para po lugar alang sa mga indigenous peoples, mga national meeting, wala karon. Yeah. Actually, ako, I suggest nga, other than kay, ang kung ano mang convenience lang ba, pero normally you know, they really want, katong prior sa mga inani kay, every year, once a year na sila magkuan sa ilang federation, mag-meeting. Not unless na ay urgency or na ay kinahanglan sila admit. Una, kanang 5 ancestral barangays, magpuli-puli na, Gingona, Trigos, Giman, ang mga host, kay kasalo sila sa katuig. But because na urgency, kinahanglan sila mag-met, mo na namili sila convenient. Pero ako, I suggest nila nga, dapat yung surrounding kung mag-meeting mo is more on the subanan ng environment. Nga naagid kay nature, nga ancestral domain yun, mo nang dito ginada, gusto nila ikanda. Galing lang, maybe there's really a need for them to really propose nga dapat na anagid kay indigenous people's facility. Kay ang na-provide si LGU karon is only an office. In fact, this was funded by the province na ako rin sa Aguada, pero this is an NCIP office nga Usamis satellite office sa province sa MISO. So, kung na-concern regarding NCIP, pwede mo ato dito sa ato ang Aguada nga extension office na naman tayo bagong head karon nga taga Bukidnon. They could also conduct their meeting sa NCIP kay no IP matters will be kanang discuss kung wala NCIP ng observer. Kay si NCIP na will not be a participative sa meeting, but they will going to guide the subanon kung say dapat kay basig motipas na ba sa pinaka-agenda or dili na mao. So si NCIP will always be there tanan nilang meeting based sa selection process dapat na si NCIP. So napud sila office karon sa Aguada. Nice. So labot na Coach Al. And June 25 no daw nga makapili na og IPMR and without ang IPMR ba na performance no maka-perform sa unsay ihang kaakuhan labi na sa mga gibuhaton no sa pagatiman sa labi na sa mga indigenous peoples na to. Definitely. That's the very reason nga nganong grabe ta ka careful o grabe ginato ginamonitor ang ilahang selection process kay ang kana is a very important kuan magina event for them because whether ilang mapili is kanang incapacitated or not or maayo or dili nagdepende sa ilang pagpili ang ilang future. Kung ilang piliyon ng katong maayo kumudala, I think they were going to have a very good kanang year ahead. Na guwapo ang pagdala because our programs are intact and all the respect and mo ang paghatag kani dako ka yung value is there kay mo man gyud ang mando sa atong asenso team nga protektahan tagaan og dagko nga mga privileges ang ato mga subanon kay ato gyud ang i-take care sila kay gamay na lang gyud. So we need to make sure nga maayo ang pagdala nila. Magbase po na silang kisay ilahang ipilion. Unang kami na hinaot gyud mi that they could come up with a very good representative kay ang future na nasa kamot sa ilahang pilion. Okay, so salamat kay labot din ako sa klaro na to nga si LG wala gyud siya nagilabot to sa pilion og naa nila no naa sila sa mga IPMR sa to
nga pagpili no sa selection nila. O kung buot lang yun pud bitaw, para lang yun madali na siya. Kung buot lang yun nga underpassing all the protocols nga naadinhan naka-laid sa table, okay na mupilit na isang human. But because we respect very much silang polisiya, silang tradisyon, sa ilahang kaning naandan, kay mo maging naambasihan sa ilahang kuan, ilahang pag-existence nga, we have to respect them, we will let them. On the part sa LGU, especially with great and taas ka ako ang respeto ni Mayor, kaya nga na good siya nga, we have to respect them. It's their independence. Nana sa balaod na kinahanglan gikan nila. Ako gani, just because I am the chairman sa tourism, mao nahimo kong co-chair ni Konsehero Linda sa una. So Manila. Oh, pero I am not subanon. Yeah, oh. So, every time nga moanhi sila na ako because along the bakante, I take over the committee, ako mo report about IPMR, pero at the end of the day, I cannot meddle with I cannot intervene sa ilahang operation, sa ilahang mga pamaagi because I am not subanon yan. Ako nga, himuan na lang ko na, bunyagin na lang ako ninyo para maka-apil-apil ko kay gusto man sila nga mo apil ko, mo hatag mo advice, pero I cannot. Even giving them advice, ako apuro rin ko pahimbang no nga ako lang hangiyo mo ani, pero I cannot give them advice, I cannot even campaign, I cannot even intervene nga ayaw na siya, ayaw na kini kay ayaw na asubanan in the first place. Yeah. Is my highest respect to their kuan sa ilang culture, sa ilang pagka-subanon. So it's within their kanang realm, sa ilang circle, silang sector nga ato ang respetan nila. Dapat sila mag anak takad akong respeto nila. Okay, so salamat labot nila sa update, Konsyal, o siguro imo ipabot na lamang no sa paghatag, labi na kung kay additional information, labi na sa itong mga subanon nga naminaw na ito karon. Yes. Kutsel, Yes. nakipakas. Kumusta tong dunay gitukod nga restaurant sa Tipan? Kumusta Aya, siya? Press Cocina. Press Kusina. Yeah. Ang update at ngayon ani, mo lagi na akong giingon nga kaning ang ato ang social domain are very much protected by the LGU. Kamwat may nga naabot naman gyud ang panahon nga katong nalukod dito nga dili pa kami ang naglingkod. Paglingkod na mo among ginakita nga these things should be demolished. This kaning infrastructure should be dapat ang tangon ni kay wala ning subay saktong pamalaod, wala ning agi og FCIP or the free prior informed consent, dapat i-abolish na. But because we also we are not considered anti-development. We do not wala nato gipangharas o wala nato gitagaan pagtagan ang mga gagmay nga mga entrepreneur. Kasi tawag ana sa Bisaya, pagpapatigayon. Pagpapatigayon. Oh, we respect them. So ang ato nilang gihimo, you should go with the process. Unta, dapat ipang-abolish na din ha. But because we have given them great respect, also sa investment kailang na sulod din ha, ang amo nilang gihimo, hangyo nilang minga, we have to undergo with the normal process. Unsa man na, we have to go back to the FCIP. Unsa man ang FCIP? Selection. Kining information consent. Nga moagi kag assembly, moagi kag consensus, moagi kag MOA, inighuman ni MOA, i-review sa syudad, kung mag-review sa syudad, ipa-review na po na sa national, maghumag national, i-implement. Kana nga pamaagi mo yun nangumusta ka nanata sa portion nga gi-review na ni LGU ang memorandum nga i-approvehay pohon. The moment na mahuman na ni-review, ma-approve na ni siya sa city level, ipaadto na po ni siya sa national level nga kanang approval. Once ma-approve ni national, ibalik na sa LGU para i-implement. So man pag-implement, we could give them the business permit to operate. At the same time, they will going to obligate themselves based sa MOA kung unsa ilang mga bayro nun. Mubayad ba sila renta, kay parintahon naman lang sila. With that, kung okay na tanan gikan sa national level, they could do their business na dayon. I think the MOA was agreed 25 years ang ilahang rental dito nga area. Okay, so pasabot tiyada
Dili basta-basta na magkatugon niya. Diya sa Mao na mga gini bayan. ang message sa ato ang kanang interested. Now, wala na nato gihikaw ang ato nga social domain. Ang ato alam is we have to undergo the process. We have to conduct the FCAP, the free prior informed consent para hapsay ug maayo pagka-plaster ang ato ang mga investment dinha sa ato nga social domain. And makatabang mo na sa terms sa mga tourist Economic. site and Definitely. economic, no? Ay kabukira magud mo usuri sa kabukira. Mao gid po na ato ang kanang purpose nga nganong ato silang gi-allow gitagana ka cooperate because they actually contribute to the economic and tourism activities sa atong syudad. Mo nang tanan ng mga proposals nila tan-aw nato nga dili basta-basta. It should more dedicated to the economic and tourism activities sa ato ang syudad. Kay makakontribute man na dili lang sa syudad but also ma-empower nato ang subanon nga ipanghire mga empleyado, ang mga livelihood po dito mo improve kay daghang mga turista. So mo na impact pohon ng anong gi-allowed nato. Nalabog itong utan na konsyal. Sure. Chair sa committee sa Tourism. tourism, no? Nasayot ta nga naglaag ba ng mga opisyalis sa Bohol, no, uban pa ng mga lugar. And diri sa to ano, posible bang ma-adapt nato ang mga nindot nga mga lugar, mga paagi nila no sa turismo dinhi sa to sa Ozami City. Unsay may update dinhi sa turismo dinhi sa Very syudad? good question. Yeah, ang mga benchmarking nato ang gipang-conduct, especially katong yung na-mention sa Bohol, we visited katong sa Chocolate Hills. And then, ang among gitanaw dito, unsay mga facilities nga gi-introduce ni LGU para ma-promote ang Bukagan naman, ang Chocolate Hills dito. Now, kung atoan na siyang i-adopt, especially sa ato nga sa barangays, kay kini naman gud ang ato ang mga little bagyos mo guni ato ang mga barangay sa ato ang kuan sa Ozami City. So most of the kanang benchmarking is dedicated to the facilities introduced, unsay mga infrastructure nga ginahimo ug unsay mga accommodations nga ilahang gipang kuan dito, gipang implement para maatuang ma-apply dinhi. And based sa mo ang naibawan dito nga si LGU will going to construct some of the economic facilities, the business hub, including the souvenir shops, cafes, and then infrastructure also, the accessibility on all the mountainous highways nato, dili lang usa. It should be a series, a linking of the mountain highways para accessible dili lang sa north, sa south, but also sa west ug sa east. So when we got there, dako kaayo og kana silang ang LG dako kaayo og role, especially ma-improve si kaning tourism because without the LGU, without the big infrastructure project, katong area dito atoon. Diba? So nag-introduce si LGU, gwapo nga dalan, gwapo nga facility, gwapo nga ma-accessible highways, gwapo nga kanang light, kanang electricity, water. I think ang ato ang mga turista were happy being there. Mo po natong i-apply din po. Mo nang pagkakaroon, if you have noticed, ang ato ang pillar sa ato ang syudad, sa ato ang probinsya, they are making our kanang mga highways karon, mga mountain, mga highways nga accessible para ang ini-introduce na puhon na gyud sa ato ang Little Baguio, katong ato ang Mountain in the Sky, Palace in the Sky nga mga programs, katong ato ang mga gipang venture nga kanang mga cable nga cars linking from the city down to our Kota area, kini giayo guni og bansay-bansay para ma-plaster. That's why inana kay importanteng benchmarking nato. It helps a lot. Okay. Konsyal, naman tayo mga kanabang historical ng mga kining tourist site nga posible pang malabo like kining sa Bukagan ng Kampana. Yes. No? Historical na siya and pero wala siya na-develop, no? Ang wala ba na kining mapanindot ba ka, no? Posible gyapon, no, nga kanang Kampana paagi sa turismo, suportahan siya and manindot diha dapitan, no? And mahimo siya nga tourist site mapanindot labi na dili sa historical man sa labi na sa to mga matong Katoliko. I'm so happy nga nangutan na gyud ka na ko ana
Kuya Manuel kay ingon ani. Last year, I think that was December. Did you already know nga gipalit na to ang Rodriguez House dirang kilid bitaw sa simbahan? Yeah, The property was being sold to us pero ang gusto sa mga Rodriguez family nga if possible kanang dedicated yun ang ilahang area ang kanang property nga ilahang gihatag sa LGU for kaning tawag ani mga tourism o kaning to promote pod sa preservation sa atong culture. Una pagpalit nato, we always make sure nga muna nato ng Osami City Museum nga dinha ang pinaka-importante nga area wherein our ato ang national hero si Jose Rizal was being there. Ato ginamoon na din ato i-highlight sa Rodriguez House. So when visitors come over there, that could be part sa ato ang tourism nga mga activities po. You have mentioned Bukagan Hill. Nabayaran naman natong tagiya sa Rodriguez. Actually, ang una dapat mabayaran is kaning ato ang Bukagan. Okay, oh. And then, because naa namang good tay mga initial nga na payment sa mga tag-iya, and then the city engineer came out with a plan nga katong nabayaran nato nga mga area na kay di naman gito mauli sa kuan tag-iya ang atong nabayad initially ato na lang to i-full payment but because naatay ginahimo kung kabantay ka kung nakaadto ka sa Camiguin or sa nakaadto kag Siquijor na ay wala bitag kanay bitag Station of the Cross nga kaning through walk ka na maglakaw ka nga grabe bitaw imong sakripisyo murag passion gyud ba nga you have to climb naatay gihimo ana karon nga you know good thing kay ako'y tourism. This was discussed with me together with our city engineer nga. Para sa purchase nato sa Bukagan, kay paliton nato. Nalantay ginahimo karon nga proposal nga inigbayad nato fully paid sa ilahang gipangayo ato tong instead nga katubitang dako na bitang nga accessible nga dalan na ate himuon diri warag kaning shortcut leading to the Bukagan gihapon pero along the way wala siya Station of the Cross nga katong mga shortcut wala siya kanang difficult path diri kay pwede diri magprosesyon gikag Wednesday bitaw na nga naabitay kanang Station of the Cross katong highway yun gamiton isa to na po'y second option ang gusto magpinitin siya nga gamiton tong long path padulong sa Bukagan Hill. So with that gi-finalize na lang yun to kay covered ba yun to sa tag-iya apilon to palit kato na po ang Bukagan. Apil ang kampana, kanong kampana? Definitely mo bitaw nga among gipangita ang isang kakapana kay warag nawala to. Diba tulo mo na? Tulo na kabuok nga ngalan ana. Naay nakabalo ko sa ngalan sa history ana. So apil na siya. In fact, there is a proposal nga maghimo tag dako kaayo dinha nga berhen sa kuta nga statue pero that will be later on na nga ato atong improve dito. Muan siguro na itong view deck himuan na to naka-laid out na itong plan ato sa city engineers regarding that ang ato alang finalization na gyud sa tag-iya kung asa ang ato ang gustong paliton as part sa full payment. So with that in fact we are so happy in fact during the consultation nindot kay to kay kami gyud ng konsehal present and then gipapili mi kay because sa constraint sa budget gipapili mi nga mga ilang ko si mayor inaana si mayor ang ato ang halagdong mayor nga kung kinsa tong naamang kay option karon sa unahan natong palit si Bukagan ba or si Rodriguez kinsa to in favor ni Bukagan you can explain your vote and then ako nang ko ano ni consider so kanan murag nabahin gud ni adto na ay pito sa Rodriguez na apoy pito mo na nag-break atay inana si mayor makakatag na mo consent so kato siya before to na mo napalit only to find out nakadaog si Bukagan nga unang paliton kay kanilaging impact kani pong gwapo bitaw gid kaayo ang iyahang plano only to find out nga una nang bitaw na ang dealing sa atong Rodriguez naka-come up na taog ka ng 100% complete na ang iyahang MOA. So giuna na natong palit kay basig ma-change ang mind sa tagiya. Pero kamulo na ta aning kuan Bukagan. Na budget ana ang atuan na lang is the finalization sa tag-iya kung asa gyud ato ang
covered no property nga sila tag-iya nga ato ang paliton sa final nga payment kay naka-initial naman ta. Ang bukagan konsyal usar ba tag-ana kanang whole bukaga. Usang tag-iya sa titulo pero namatay naman good. So these are represented by the heirs at itong mga tag-iya. Mao na kanang di para sa Rodriguez nga paspas kaayo naka-convene ang heirs nakahima na tag didosel. While si Bukagan, we need to contact pa ang itong mga tao. Although na sila kanang kuan din ni authorized pero ang signing ana later padala na po na sa Amerika kay ragtuan naman sa Amerika mga tag-iya. Mo nang naka-delayed gamay sa ato ang Bukagan nga purchasing. But rest assured nga our mayor, the governor, kung ando, dako kayo sila gitagana nga budget for that to give us a very, very good kanang tourism attraction, finally, ang Bukagan. Oh, yes. Dito po kayo, no? And labi na kung ibalik siya ang gamit kanito sa kampana, may sumaka pa nila. Every 6 o'clock, ganito sa una nga pagtingon na, Oh. mo gina ang purpose nga atong paliton because these are historical. The bills itself has its own kana bitang tawagan na value. Dili lang siya kay because naa siya religious value but part na gid sa tong history ang kampana itself. Mabitang nga na ay radyo kampana because kinakaraan gid siya nga simbolo sa City of Ozamis. So we will going to kanang highlight that later on kung ato na nang makuan na gyud ma-acquire na gyud si Bukagan for the final kanang kuan kanang stage dayon of course we will be asking all our historians to kanang come up with a very good kana bitang narratives para puhon kung naratay mga interesado makabalon sa ng Bukagan Hill, at least the narratives are already in place and then we will be passing this to our generations to generations para di gyud mawala ang atong culture and tradition sa atong syudad. Okay, salamat kay nabot din ang konsyal and diri sa to kay nakasuroy man ta og secure no. Dai pareha diri sa ato ang mga tubod, di ba? Ang uban butang isda, ano nga so uy mo di sa Ozamis so ay makatabang po siya sa labi na mga barangay nga nasa sila galing makita nga posibleng mga tourist site nga ma-develop po nila. That's why mo bitaw na nga tanan nga mga barangay development plans dapat activated si local development council. Kanang local tourism council, local tourism development council. Why? Kay si BDP, kanang barangay development plan, included man din ha kung unsay mga tourist attractions sa matag barangay. Dahil ibutang ta si Dimalon na si Digua na siya kaning Bulok-bulok. Dapat nag-propose na siya ni barangay development plan nga si Bulok-bulok kinahanglan og dalan, si Bulok-bulok kinahanglan og infrastructure dito, kinahanglan kaning inani para inig approve ni barangay development plan pa-adapt niya sa syudad, amo naman ang ipang consolidate para comprehensive atong city development plan. Tan-aw na to unsa to mga barangay nga angayan nga gina-propose na for budgeting. With that, ini-consolidate na to, makita na data to ang daghan datang barangay nga pwede na to ipang-improve o develop. Nga dili lang nga atong local history nga to ang giigo, but also the economic as well as the tourism activity that will going to improve the livelihood of matag kanang lumulupyo ditong dapita kay atuan na atong i-develop mabuhi man ang ato ang kuan dito kanang community kay daghan magturista mga ito local man or foreign. Like mga suba, no? Namo tayo mga suba dali, gibat o kanang sa naara gyud na sa barangay development plan makita. So we will be asking Dai Falls diya sa stems na bordo, di ba? Cobra Falls. Pero did you know, we need 2 hours para lang maabot ito. Kung kinahanglan kag kapgo nga mukuyog nimo because dili pa gyud ang terrain is not that kuan kinahanglan pa kag guide because dili siya inana ka accessible. Steve kay siya was there gihanga kung abot dadto but when you get there mahurot pa na nimo ka kalaay og kanang kakapoy because it's so majestic. Na atol pag yun to nga kana bitang dili uga, dili ting summer ang water is so pristine, very clear, very fresh. And then so high, it could mo nang gitawag siya Cobra Falls kay kuan man siya
wala man siya kanang snake nga cobra ang so- iyahang itsura sa falls. Sa falls. Dili gid siya kuan ba? Dili, so Automatic. ang- O dili siya falls, wala siya snake. So wala So- gitawag siya Cobra Falls. Oh, false kay ang itsura po niya dito, wala po cobra nga gana din nagdahilog nga SS. Dili siya straight. So that could be one. Pero kana lagi 2 hours ka kinahanglan gyud kag asenso nga mo introduce og kuan dito accessibility road para maka. Pero makaya na nato. Just give us the BDP so that we could consolidate all of them and may hinay-hinay na to develop, improve. Because naraman tadi man ta mawala. As long as na team asenso, you're in good hands. Yeah, okay. So salamat kayo Konsyal no Thank sa you. gayon na kauban kanamo. Siguro og imo na lamang mensahe sa tanan. Yes, No? ang ako ang mensahe kay we have discussed sa ato ang mga subanen. Rest assured nga ang atong team Asenso headed by our incoming kaning Asenso Pinoy representative Mayor Indy ug sa ato po ang incoming Mayor Sam Norman Fuentes, sa ato ang Congressman Ando Wagminal ug sa ato ang Governor Henry Waminang nga you are always being respected and ang inyong yung katungod, inyong mga rights, amo agyon ng ibang uphold. Because we believe nga there should be a voice mo na we really need somebody to represent you. Kung dili man ganing representative, at least you will be represented well. Nga kung wala man gyud mong come out, representations will be there. Mo pinag-iingon nga it's never been necessary nga representative, but representation is important. So with that, kami na'y bahala ninyo, just kanabit ng protect atong ancestral domain kay kamura man gyud ang pwede makatag-iyaan na from generation to generation. And also it comes to tourism, rest assured sa atong mga usamisnon nga our 3 pillars are working very hard to make our tourism activity as flourish as possible. But pasabot, we are mandated another 3 year, our last term, but we can already see the future behold. Kay dili man mi undang. Bahalag mga human na mi sa mga term, di gani mo undang ang tulo, gitay makita nga asenso. But again, asenso will always start within ourselves. Kung ang atong idea nga to abitang mga huna-huna, mga paglantaw is mo asenso gyud ta, mo asenso ang matag usa ka nato, mo asenso ang pamilya, mo asenso si purok, mo asenso si barangay, ay na dayon si syudad. So asenso begins within us. Think always positive and be part of the solution, not a problem. So thank you very much og may adlaw ka na tanan. Ato na kauban si